Hello mga kadudol sa US market at mga ka-offloador sa Pilipinas market. Welcome back to my channel. Maraming daghan salamat sa ating mga viewers at mga subscribers. Pag-usapan natin yung isang stock na parang maganda siya tingnan na pini-stock naman siya pero maganda yung pagkaporma ng kanyang chart si Rockwell Land Corporation. Pag-usapan natin 'yan So, bago ang lahat, balita muna tayo. Sa Pilipinas market, ang PECI up siya ng 0.65%. Nasa 6,074 naman tayo. Sana tuloy-tuloy na, balik na doon sa taas, sa mga tawag niyan, doon sa mga 7,000 banda para bawi-bawi na. So, ICT plus SGP. Si SGP may balita yan na na 'di ba 40% yan si SGP? Siya yung may hawak sa National Grid Power Corporation natin. So mayroong si Energy Regulatory bulol na. Basta may bulol pag-usapan natin yan mamaya hapon si SGP may magandang yan chart din niya. So si Rockwell muna pag-usapan natin. So, yan mga advance dito, TOGS, ICT, Aslag, si EBG. Wala na saan yun. Nangunguna yun kanina. Wala dito Maganda yung chart niya So, yun mga downers natin, mga ka-offloader, mga ka-doodles. Pero bago ang lahat, kung ikaw naman ay nagtitrade sa US market, meron tayong channel Doodle Goose to US market. Nagre-review tayo ng mga pini-stock diyan na lumilipad hanggang 1,000, 5,000. Pero pang day trade lang yun siya, hindi pwede pang long-term investment. So, dito naman tayo sa Pilipinas market, nagtitrade tayo sa mga blue chip, kadalasan tinitrade natin So, tapos na tayo doon sa pinistock, hindi ako kumikita. So, lumipat ako sa mga blue chip. So, subscribe naman diyan, pakipindot naman din ng bell button, like and comment sa ating videos para daming maabot na Buzzer is welcome. So, ang presyo ng dollar, balita muna tayo bago tayo. Isang stock lang na pag-usapan natin, mabilis lang yan So, ang balita naman sa US dollar is piso to dollar 61.21. Bakit kamo? Anong nangyari? Tumaas na yung natin, nagbagsakan na yung langis Asian FX mix, Philippine peso lead, losses Malaysian ringgit tops gain. So losses nangunguna naman tayo. Nangunguna sa lugi. So wala talaga tayo, may problema sa natin, ekonomiya. Yung mga kasi natin politika politiko. So ang crudo, tingnan mo ang crudo, 77 na aabot ng 68 yan next week Babalik yan sa 60. Tapos humina pa rin yung piso. Pero okay lang din yan para pagmura ang piso. Ang positive side naman dito pag mahinang piso, maraming investor na papasok kasi mura piso nila. Malaki ang value ng kanilang dolyares ng pera. Ang lang naman diyan ay yung mga OFW din tuwang-tuwa. Kaso lang yung bilihin nagmahalan, pero dapat magbaba na yung bilihin kasi bumaba na nga yung pero yung effect kasi ng crudo na to 3 months pa yan ma-experience o doon sa Pilipinas Marco Boyer yung kanilang mga presyo na binili kasi nung yung katulad ni Caltex, Petron, Shell, ang pinagbili nila ng presyo is mahal pa, di ba? So, siyempre, ibenta nila ng mahal pa rin yan. So, 3 months pa yan na mga grace period siguro. Tara, let's Rockwell tayo. Ang tagal-tagal naman natin, hinintay. So, tingnan mo natin sa malakihang tingin si Rockwell, Si Rick Rockwell. Rockwell, isang to yung tingnan mo natin yung kanyang So si Rockwell ay isang construction company, real estate development, it spreads through, blah blah blah, residential development,
Yun siya, balahin mo, mga hotels, mga basta related sa construction. Si Rockwell. Statement naman nila, okay naman yung ano nila, takbo, may income naman din eh. Statistic, hindi ko ganong ano yan. Dividends, okay naman yung takbo ng dividends na may bigay. So, increasing. Ibig sabihin niyan, dahil increasing, kumikita sila, di ba? Siyempre, hindi ka naman mibigay kung lugi ka. Kumikita ka dapat, di ba? So, forecast, wala silang reported na mga ano eh, revenue earnings eh. Pero sa revenue nila, tingnan mo, increasing, di ba? Yan, 20 pataas, pataas. So, medyo okay naman to si Rockwell. Ano lang to, hindi ganong napapansin ng mga foreigner investor, ano, hindi sila gano sa mga construction. Wala kasing proyekto ang gobyerno natin eh. Ayaw mag-release ng project dahil takot na kurakutin ulit. Eh, wala din eh. Kinukurakot na nga eh. Malita-malita na nga eh. Wala din. Tapos kung wala kasing project ang gobyerno, yung ekonomiya natin, bagsak din kasi walang ano eh. Wala kang nilabas na pera, so walang trabaho yung mga tao, walang bibili sa mga produkto, gano'n yun. So may domino effect eh. So tanga-tanga lang yung presidente natin. Bubuim. Wala kasing ano eh, ewan ko anong nangyari sa mga economist nila. So yan si Rockwell. Tara, pag-usapan natin yung chart. So, yung chart ni Rockwell, ang ginawa is nakikita ko siya sa dito. Yan yung daily time frame, ano. So, kung dito, marami siyang pattern na nakita natin. Ito, gumawa siya ng cup dyan, oh. Yan yun, yung cup na yan na pattern. Tapos ito, gumawa siya ng ano, handle. So, ganyan, 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 ganyan. Tapos, pwede mag-breakout yan diyan, di ba? Pag nag-breakout yan, saan patungo yung presyo, target price? So, itong lalim ng cap natin, pwede nating dalhin yan, hiramin natin yan doon sa taas, ano? So, para maging target price ni Rockwell. So, sa mga may hawak diyan na Rockwell na naipit na matagal na naghintay, malapit na kayong balikan. Dito na, malapit na. So, kung saan man kayo nakabili. So, siguro nakabili kayo dito ka banda siguro 2020, baka dito eh. So, maraming nakabili dito siguro, duda ko eh. Mayroong akong kakilala isa nag-umpisa, parang binili niya to dito eh. So, kumikita na yun siya ngayon, ano. Message ko ngayon kung ano na ba. Baka na to, hindi na niya napansin to eh. Kalimutan niya eh. Kasi nga sabi niya, down naman eh, wala namang ano eh. Pero baka nakalimutan niya, message ko nga. So yan, ito kailangang i-break yan ni Rockwell 2.51 at saka itong 2.75. Baka kamo maggawa siya ng panibagong all-time high. Kano bang pinakamataas na presyo ni Rockwell? Umangat pala siya ng CET. So ngayon meron tayong nakikita dito sa weekly time frame na sell order block na pwedeng balikan niya, di ba? So yan yung maging target price natin ni Rockwell. So tingnan nga natin si TradingView. TradingView, ang kanyang technical analysis, wala siyang forecast, pero technical, tingnan natin kung may sell order ba sa 1 month. Wala. Puro buy eh. Sa 1 week, merong 2.31. So malapit na yan siya siguro sa 2.31 eh. So yun lang, wala siyang 2.31, nasa 2.28 naman siya. So pwedeng mag-conso pa yan diyan. So si Rockwell, kailangan talaga i-break itong dalawang natin, So yung dalawang kulay blue. So para ma-hit dito sa trace na target price natin sa Tapos mayroon pang isang pattern ginawa ni Rockwell. Ito parang bullish flag to eh. Yan Yan. Burahin mo natin yung cup and handle. Yan, bullish flag yan eh. Tapos pwede diyan, di ba? Yan. Tapos ito yung dito sa baba naman, bandira, yan. So target price mo naman, hiramin mo yung doon sa taas. O yan doon magkadikitan, di ba? Sa mga natin, target price. So diyan lang muna tayo sa cup and handle pattern na lang ang ating pagbasihan. Kay
Rockwell. So, sa mga nakabili dito ay kumikita na kayo ng ano, magkano na kinita niyo diyan. So, gano'n lang talaga 'no, 'pag, ipit, huwag mo ibenta. Total ito si Rockwell, namimigay din naman ng dividendo. May hawak ka ring dividendo na ano, mura lang yung dividendo kasi mura lang naman yung presyo ano, so meron ka ng almost 50% na, kinita. So, kumusta kaya ang mga may hawak ni Rockwell? So, yan lang po ang ating review kay Rockwell. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Doodle Goose to US Market at sa kay Offloador sa Pilipinas Market. Maraming daghan salamat. Meron tayong mga videos diyan. Mga foreign buys. Mamayang hapon, pag-usapan natin yung mga foreign buying. Okidoki, adios mi amigos. Maraming daghan salamat sa inyong tanan. Babus!